Oh, lalo nang hindi natin mapapakinggan yung mga lalo pang malalalim na mga katuruan ng banal na kasulatan dito sa mga ganitong klase ng ministro. Pero kay Brother Eli, ayan po mga kababayan, hayag na napapakinggan natin sa ating programa. Sabi ko nga, yun lang kaninang example ni Brother Eli, kapatid na Daniel, na, di ba, yung sufferings ng ating Panginoon sa Kristo, oo, totoo yun na talaga naman. Sakripisyo yun Pero yung tiniis ng Ama, little we realize na malaki rin yun at mas malaki yung totoo siya. O siyempre. Hindi po natin napapakinggan yan sa kahit na alin pa mang mangangaral na ako, ina-assure ko. Dahil ako, kahit pa paano, nagsuri din tayo, Brother Danny, from the Catholic Church hanggang sa iba-ibang mga ministro. Pero kay Brother Eli Soriano, natututunan po natin ang mga ganitong bagay. Biro mo yun, silang lahat, puro ang focus ganon. Kaya nga sa Katoliko, may Semana Santa At sa pamamaraang ganon, ginugunita daw nila yung kamatayan ng ating Panginoon. Ang tawag doon Pasyon y Muerte del Señor Jesucristo. Hindi naman masamang gunitain mo yung Pasyon y Muerte ni Cristo. Pero hindi mo ba naman gugunitain yung pasyon ng ating Ama sa Langit, who suffered equally with His Son. Kaya para kumpleto ang turo, turo mo na pati ang Ama nahirapan din, ang Ama nagtiis din. Pagka sabihin mo, ang Diyos hindi nagtiis, kulang na turo yun. That is not true. Ang truth is complete. Kaya nga miski sa husgado, pag pinasumpa ka, do you swear to tell the truth and nothing but the whole truth and nothing but the truth? Bakit whole truth? Because the judge or the court cannot assess the case rightfully and equitably without knowing the whole truth and nothing but the truth. Lalo naman sa relihiyon o pangkaluluwa, kapatid na Joseph. Kailangan talagang the whole truth and nothing but the truth ang dapat matutunan ng mga tao. Ako naiisip ko nga, wala naman kasi nagtuturo mo na ibang mga relihiyon na nasabing ang Ama naghirap din, nagsakripisyo rin, Pero dapat nating ma-realize ang damdamin ng isang Ama para sa kanyang anak. Kaya kung ang isang amay nagmamahal sa kanyang anak, gaya ng Ama sa Langit, nahihirapan din siyempre siya, nahihirapan ng Panginoon Jesus. Nakikita niya yung ginagawa ng katampalasano ng mga tao sa anak niya. Napakahirap tiisin nun. Yung anak mo tinatampalasan, wala naman siyang kasalanan. Yung dapat na managot hindi yun ang nananagot at siya ang nahihirapan. So, yun pong mga point na ganyan, di ba mga kababayan? Kung susubaybay lang tayo lagi kay Brother Eli sa programang ito, mas marami pa pong ganyan At tinityak namin sa inyo, dito nilang mapapakinggan yan sa programang dating daan kay Brother Eli. So, pero sabi na, Iglesia ni Mariano, kailan daw ako sa saksi niyo? Ano po? Ba't ako mga batayan ko dito? Bilo mo ba naman sabi nung si Caramel na hindi matamis? Ano daw po? Ba't sabi ba naman alam mo kayang si Soriano, yung sinasabi niyang exaltation, mababasa kaya, pero hindi sa Biblia yan mababasa. Sa Book of Mormon sila mababasa. Hindi na mababasa sa Biblia yung exaltation, Brother Joseph. Sabi ko, ano ba kaya nga ituro ni Manalo rito, kabubuhan? Para sabihin mo, tiyak na hindi raw mababasa sa Biblia yung exaltation. Sabi ko, ang napakaraing sita sa Biblia, nagpapakita ng exaltation. At pinagtatawan ng pa ako nung sabihin ko, alam mo ka ako, pag ikaw ka ako, naging kapareho na ng, naka-attain ka na ng higher plane of being. Baka pwede kang pumunta ako sa buwan, pwede sa isang iglap, nandun ka na sa Mars, Kinanta ko pa nga yun yung isang kantang, Fly me to the moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Ayun. But it may come into reality someday. Dahil if you will be exalted from being a man, you will be exalted to another kind of being.
Di pwede ka maglakbay sa kalawakan, gano'n man yung kalawak, Brother Joseph. Correct. We will not anymore be limited by time, matter, and space. The fact that we have a material body, nalilimit ang ating movement eh. Because our material body will not survive the vastness and the conditions in space. But come that day when you are exalted from being a man, pwede mong malakbayan eh, di ba? Tama po yan. Diba, pinagtatawanan ako at nasisiraan daw ako ng ulo. Sabi ko, talagang itong mga pastor na ito, walang kamalay-malay sa Biblia. Wala raw yung exaltation. Tingnan nga natin kung walang exaltation aral ng Biblia. Pakibasa ang Pilipos, Brother Willie, sa 2:9. Ito po sinasabi dito po. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Ayun. Sabo, si Kristo pinakadakila ng Diyos. Ang sabi sa English, wherefore God also hath highly exalted Him. Amo? Was He exalted or not? He was exalted, He was, Brother Eli. If Jesus Christ was exalted, therefore, the word exaltation is true. Wala raw mababasa sa Biblia exaltation. Ayan si Kristo exalted eh. Di ba? Oo, tamo din may exaltation. Sa tao magaganap ba yung exaltation na yan? Pakinggan nyo. Sa 1 Corinthians chapter 15, verses 51 up to 54. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Nakita, Brother Joseph? When? Is that not exaltation? Exaltation. Okay, kasabi-sabi ba naman ni Caramel na walang tamis? Wala raw mababasa sa Biblia ng exaltation. Yung daw kinopya ko sa Mormons, Brother. Meron ba tayo diyang file? Mas maganda kung maipakikita natin this momentum, Brother Joseph eh.